Isang mapayapang araw sa iyo kaibigan, welcome sa Home Bible Study, isang pag-aaral mula sa Biblia. Ano ang kaligtasan ayon sa Biblia? Panimula, may isang tanong na tahimik na dumadaloy sa maraming puso, alam kong may Diyos, at alam kong makasalanan ako, paano nga ba ako maliligtas? Hindi kailangang mapabilang ka sa mga nasa likod ng rehas para madama ang bigat ng tanong na iyon, tanong ito ng bawat puso sa isang panahon ng buhay. Kapag natutulog na ang bahay at ikaw ang gising, kapag inilibing mo ang isang mahal sa buhay, kapag natanto mong kaya mong saktan ang mga taong minamahal mo, may kirot na samasagi, paano nga ba ako maaayos sa harap ng banal na Diyos? Sa gabay na ito, tutuklasan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng kaligtasan ayon sa Biblia, hindi bilang isang teknikal na termino ng mga teologo, kundi bilang tunay na balita ng buhay para sa mga taong pagod na, nagkasala, at umaasa. Ang tuon ng gabay na ito. Marami sa atin ang inakalang ang kaligtasan ay isang tiket palabas ng impyerno, o isang gantimpala sa mabubuting gawa. Sa gabay na ito, iisa ang aking igigiit, ang kaligtasan sa Biblia ay hindi pagkukumpuni ng sirang tao, kundi paglikha ng bagong tao. Hindi ito Diyos na nag-aayos ng nabasag na florera, ito ang Diyos na bumubuhay ng patay. Kapag natanto natin iyan, mababago ang paraan natin ng pananalangin, ng pagsisisi, at ng pag-asa. Hindi tayo bumabalik-balik sa Diyos para humingi ng isa pang pagkakataon, na parang estudyante sa guro. Ang bagong kapanganakan ay gawa ng Diyos sa atin, hindi proyektong paulit-ulit nating sinisimulan. Kung gaano katiyak ang pananatili ng isang mananampalataya ay isa sa mga tanong na time na pinag-iiba-ibahan ng mga Kristiyano, at tatalakayin natin ito ng tapat sa ibaba. Nais mong palalimin pa ang sipi na ito. Buksan ang Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9 sa aming kagamitan sa pag-aaral at tuklasin ang buong paliwanag ayon sa iyong antas. Buksan ang Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaligtasan? Sa orihinal na wika ng Biblia, ang salitang isinasalin nating, kaligtasan, ay may lawak na mas malalim kaysa sa iniisip natin. Sa Hebreo, ang Yeshua ay nangangahulugang pagpapalaya, pagbibigay ng kaluwagan, pagsadyap sa isang taong nalulunod. Sa Griego, ang soteria ay nagdadala ng ideya ng kagalingan, kabuuan, at kaayusan. Kaya kapag sinabi ng Biblia na tayo ay iniligtas, hindi lang ito tungkol sa pagtakas mula sa parusa. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa pagkakaayos ng isang buhay na sinira ng kasalanan. Isaalang-alang ang sinasabi ng Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9, sa biyaya kayo ay naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi galing sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi ito batay sa mga gawa, upang walang sinumang makapagmalaki. Pansinin ang tatlong salita, biyaya, pananampalataya, kaloob. Wala rito ang salitang, gawa, bilang kondisyon. Kaya nga hindi ito nakukumpuni, ipinagkakalob ito. Hindi mo mapipilit ang Diyos na iligtas ka sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, ang tanging magagawa mo ay tanggapin ang ibinibigay niya. Ipinapaliwanag ni Pablo sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9 hanggang 10 kung paano nangyayari ang pagtanggap na ito, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sapagkat sa puso sumasampalataya ang tao tungo sa katwiran, at sa bibig nagpapahayag tungo sa kaligtasan. Dalawang bagay ang pinagsasama rito, ang panloob na pananalig at ang panlabas na pagpapahayag. Hindi lihim na relihiyon ang kaligtasan. Umaahon ito mula sa puso patungo sa bibig, mula sa personal na pananampalataya patungo sa hayagang pagsunod kay Kristo. At bakit kailangan pa ang lahat ng ito? Narito ang sagot ng Roma Kapitulo 6 versikulo 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. May utang tayo. Ang kabayaran ng kasalanan ay hindi lamang parusa, kundi kamatayan, paghihiwalay sa Diyos. Ngunit ang tugon ng Diyos ay hindi diskwento, kundi kaloob. Isang bagay na hindi maaaring bilhin, kitain, o bayaran. Kaya nga sinabi sa Tito Kapitulo 3 versikulo 5, hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ating nagawa, kundi ayon sa kanyang awa, tayo ay kanyang iniligtas, sa pamamagitan ng paghuhugas ng bagong kapanganakan at pagpapanibago ng Espiritu Santo.
Pansinin ang mga salitang, paghuhugas ng bagong kapanganakan. Hindi paglalaba ng lumang damit. Bagong kapanganakan. Ito ang puso ng gabay na ito. Ang kaligtasan ay hindi pag-aayos sa lumang buhay, ito ay pagsilang sa isang bago. Hindi ka inaayos, ikaw ay ipinapanganak na muli. Ang tema na dumadaloy sa buong Biblia. Kung babasahin natin ang Biblia mula Genesis hanggang Pahayag, mapapansin nating hindi ito koleksyon ng hiwa-hiwalay na kwento, kundi isang mahabang kwento tungkol sa kaligtasan. Sa Genesis Kapitulo 3, matapos magkasala sina Adan at Eva, dalawang bagay ang ginawa ng Diyos. Nangako siya ng tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas, at gumawa siya ng kasuutan mula sa balat ng hayop upang takpan ang kanilang kahuberan. Mula sa simula, ang kaligtasan ay may kasamang dugo at pangako. Sa panahon ni Noe, nang bumaha sa buong lupa, ang arka ay hindi gawa ng sariling disenyo ni Noe, ang Diyos ang nagutos nito. Kay Abraham, hindi ang kanyang kabutihan ang pinuri kundi ang kanyang pananampalataya. Sa Exodo, hindi dugo ng mga Israelita ang nagligtas sa kanila, kundi dugo ng korderong ipinahid sa hamba ng pinto. Sa disyerto, nang takiin sila ng makamandag na ahas, iniutos ng Diyos kay Moises na itaas ang tansong ahas, tumitingin lamang sila, at sila ay naligtas. Walang gamot, walang ritual. Tumingin lamang. Sa mga awit, walang tigil ang panalangin, iligtas mo ako, O Diyos. Sa mga propeta, lalo na sa Isaias Kapitulo 53, may inilarawang lingkod na susugatan para sa ating mga pagsalangsang. Bawat pahina ng lumang tipan, kung babasahin ng buo, ay parang daliri na nakaturo sa darating pa lamang. At pagdating sa Ebanghelyo, kunin natin ang pinakakilalang salita, Juan Kapitulo 3 versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito nagtatagpo ang lahat ng pangako. Ang anak na ipinangako sa Eden, ang kordero sa Ehipto, ang tansong ahas sa disyerto, ang sugatang lingkod ni Isaias, lahat ay tumuturo sa isang tao, si Jesus. Sinabi ni Pedro sa Gawa Kapitulo 4 versikulo 12, at walang kaligtasan sa kaninuman, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sa buong Biblia, iisa lamang ang pintuan. Iisa lamang ang pangalan. At sa pahayag, sa katapusan ng lahat, makikita natin ang napakaraming tao mula sa bawat lahi, wika, at bansa na nakatayo sa harap ng trono. At ang kanilang awit ay hindi tungkol sa kanilang sariling gawa. Ang kanilang awit ay, karapat-dapat ang kordero na pinatay. Doon nagtatapos ang kwento ng kaligtasan, hindi sa gawa ng tao, kundi sa papuri sa kordero. Pang-araw-araw na sandali ng pagninilay. Tumanggap ng talata mula sa Biblia kasama ang maikling pagninilay sa iyong inbox tuwing umaga. Walang patalastas, walang bayad. Mag-sign up para sa pang-araw-araw na talata. Mga karaniwang maling akala, napakaraming panlilinlang ang naipasok sa loob ng simbahan tungkol sa kaligtasan, at ilan sa mga ito ay tila magaganda pa nga sa unang tingin. Isa-isahin natin ang apat na pinakamalimit. Una, ang akala na ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ito ang pinakamatandang kabalintunaan ng pusong makasalanan. Iniisip natin kung mas marami ang ating kabutihan kaysa sa kasamaan, papasa tayo. Ngunit sinasabi ng Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9 na hindi sa pamamagitan ng mga gawa ang kaligtasan, upang walang sinumang makapagmalaki. Ang problema sa pag-asa sa gawa ay hindi lamang na hindi ito sapat, ginagawa nitong tila may utang ang Diyos sa atin. Ngunit ang Diyos ay hindi may utang sa sinuman. Kung nakuha mo ito sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, hindi na ito biyaya. Ikalawa, ang akala na kapag minsan mo nang inaming Panginoon si Jesus, wala nang epekto ito sa iyong pamumuhay. Ang totoo, ang tunay na pananampalataya ay laging nagbubunga. Sinabi ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi ibig sabihin na ang gawa ang negel iligtas, kundi ang tunay na kaligtasan ay lumilikha ng bagong pag-uugali. Kung wala talagang nabago sa iyong buhay pagkatapos mong tanggapin si Kristo, makatuwiran namang tanungin kung ano nga ba talaga ang tinanggap mo. Ang bagong kapanganakan ay laging nagdadala ng bagong hininga. Ikatlo, ang akala na tayo ay iniligtas ng ating pananampalataya sa halip na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
Marami ang nagbibilang ng lakas ng kanilang pananampalataya, mahina ang pananampalataya ko, baka hindi ako maligtas. Ngunit ang nagel iligtas ay hindi ang lakas ng iyong paghawak kay Kristo, kundi ang lakas ng paghawak ni Kristo sa iyo. Kahit maliit na parang butil ng mustasa, sapat na ang pananampalataya kung ito ay nakatuon sa tamang tao. Hindi ang tibay ng bangka ang pinag-uusapan, kundi ang tibay ng tinatawiran. Ikaapat, ang akala na si Kristo ang nagbukas ng pinto ngunit ikaw na ang baalang tapusin ang iba. Ito ang lihim na paniniwala na gumagapang sa maraming iglesia, na nagsisimula raw sa biyaya ngunit nagtatapos sa gawa. Ngunit malinaw ang Tito Kapitulo 3 versikulo 5, hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ating nagawa, kundi ayon sa kanyang awa, tayo ay kanyang iniligtas. Ang buong daan ng kaligtasan, mula umpisa hanggang katapusan, ay biyaya. Hindi ka sinimulan sa biyaya para tapusin sa gawa. Ang bagong nilikha ay hindi kailangang likhain ulit ng kanyang sarili. Isabuhay ito ngayon. Paano nga ba magiging totoo ang kaligtasan sa iyong buhay ngayong araw, hindi bilang teolohiyang nakaimbak sa utak, kundi bilang bumubuhos na tubig sa uhaw na kaluluwa? Kapag pumasok ka sa trabaho bukas at may kasamahan kang minamaliit ka, hindi ka pupunta doon bilang taong nagpapatunay ng sarili. Ikaw ay bagong nilikha kay Kristo, at ang halaga mo ay hindi nakadepende sa opinyon niya. Kapag humaharap ka sa iyong asawa, alam mong hindi ka perpekto, ngunit alam mo ring ang iyong pagkakakilanlan ay hindi bilang mabuting asawa, kundi bilang anak ng Diyos. Iyan ang nagpapalaya sa iyo na humingi ng tawad ng walang pagtatanggol. Kapag hindi sumusunod ang anak mo, o hindi mo alam kung paano babayaran ang mga bayarin sa susunod na linggo, may katotohanang maaari mong balikan, hindi mo binili ang iyong kaligtasan, kaya hindi mo rin ito matatalo. Sa mga panahong alanganin, ito ang batong hindi natitinag. Sa mga pinakamalungkot na gabi, kapag nakahiga ka at pakiramdam mo ay walang nagmamalasakit sa iyo, alalahanin ang salita, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi kung tapat ka. Hindi kung matatag ka sa pananampalataya. Gayon na lamang. Ang salitang, gayon, na iyon ay may sukat na kasing lawak ng krus. At kapag muli kang nagkasala, dahil magkakasala ka pa, huwag kang kumari pa ng takbo palayo sa Diyos na parang batang nabasag ang pinggan. Bumalik ka. Ang iyong kaligtasan ay hindi nawala dahil sa isang pagkadapa. Ang tunay na anak ay tinutulungan na mag-ayos, hindi pinaalis. Kaya ang tunay na pagsisisi ay hindi paglayo, kundi paglapit. At sa bawat paglapit, matutuklasan mong hindi ka ipinalayas, ikaw ay hinihintay. Ang kaligtasan ay nagpapalaya sa iyo na kumilos, hindi upang manatiling nagtatago. Ang salamin. Nais kong manatili ka rito sandali. Marahil ay ilang taon ka na sa iglesia. Alam mo ang mga awitin, ang mga talata, ang paraan ng pagpalakpak. Ngunit kailangan kong itanong sa iyo, naligtas ka na ba, o marunong ka na lang sa mga salita? May kaibahan iyan. Maraming pumupunta sa serbisyo tuwing linggo, ngunit ang kanilang puso ay pagod pa rin, ang kanilang pag-uugali sa bahay ay malayo pa rin kay Kristo, at kung magiging tapat sila, hindi nila alam kung ligtas nga ba sila. Marahil ang problema ay hindi ka pa tumitingin sa mukha ni Jesus at sinasabi, ikaw lang. Wala akong ibang inaasahan. Ikaw lang ang aking pag-asa. O baka naman, tinanggap mo na si Kristo, ngunit binubuhat mo pa rin ang iyong pagkakasala tulad ng bag na hindi mo maiwan sa lupa. Nakakalimutan mong ang bagong kapanganakan ay tunay na bago. Wala kang utang na hindi na binayaran. Wala kang nakaraang hindi na napahiran ng dugo ni Kristo. Bawat araw na buhat mo pa rin ang bigat na inakuna ni Kristo ay araw ng pag-aalinlangan sa kanyang ginawa. Sa iyo naman na hindi pa kailanman gumawa ng malinaw na desisyon, hindi mo kailangan ng marangyang seremonya, mga ilaw, o musika. Kailangan mo lang ng bukas na puso at nakayukong ulo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, ako ay makasalanan. Naniniwala akong ikaw ay namatay para sa akin at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Baguhin mo ako. Wala nang mas simple, wala nang mas mabigat, at wala nang mas mapagpalaya kaysa sa panalangin iyan. Ipinaliwanag para sa mga bata. Sa mga bata, ang kaligtasan ay maaaring ipaliwanag sa napakasimpleng paraan. Alam mo yung pakiramdam kapag may nagawa kang masama at natatakot kang sabihin kay nanay o tatay. Nangyayari yan sa lahat. Lahat tayo ay may mga maling nagawa, at inilalayo tayo nito sa Diyos.
Ngunit ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus para bayaran ang lahat ng ating pagkakamali. Kaya kapag sinabi mo kay Jesus, "Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan," ikaw na ang mag-aalaga ng puso ko, tinatanggap ka niya bilang kanyang anak, at kasama mo siya magpakailanman. Ang pinakamahalaga sa mga bata ay hindi ang takot, kundi ang pag-ibig. Hindi natin sila tinatakot pa Diyos, iniaalay natin sila sa isang Diyos na yakap-yakap na sila. May mga paliwanag na angkop sa iba't ibang edad, para sa mga batang 3 hanggang 6 na taon, may mga kwento at larawan, para sa 7 hanggang 12, mas malalim ngunit malinaw pa rin, at para sa mga teenager, prangkang usapin tungkol sa pananampalataya, pagdududa, at pagsunod. Hikayatin ang mga bata na kausapin natin sa kanilang antas, hindi bilang maliliit na kopya ng ating sarili, kundi bilang mga tao ring niyayakap ng Ama. Mga madalas itanong, ano ba talaga ang kaligtasan ayon sa Biblia? Paano ako maliligtas? Maaari bang mawala ang aking kaligtasan? Ang mga mabubuti bang tao ay automatikong ligtas? Bakit si Jesus lang ang daan? Ano ang pagkakaiba ng biyaya at habag? Kailangan ko bang mabunyagan para maligtas? Bakit kailangan pa ng krus? Hindi ba pwedeng magpatawad na lang ang Diyos? Paano ko malalaman na ligtas na ako? Pwede pa bang maligtas ang mga taong gumawa ng pinakamalaking kasalanan? Kailangan ko pa bang gumawa ng mabuti kung ligtas na ako sa biyaya? Bilang pagtatapos, ang kaligtasan ayon sa Biblia ay hindi isa pang pagkakataon para sa taong sirang-sira, ito ay bagong paglikha para sa taong dating patay. Ito ang puso ng gabay na ito. Sa umaga ng iyong bagong buhay kay Kristo, hindi ka lumang tao na inayos ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang na sinilangan mula sa itaas, kaya hindi ka mamumuhay bilang taong takot na baka mahulog, kundi bilang taong nakasandal sa isang Ama na hindi bumibitaw. Kung tinawag ng gabay na ito ang iyong puso na sumandal muli, o sa unang pagkakataon kay Kristo, huwag mong pigilin ang tinig na yan, kausapin mo siya, basahin mo ang Ebanghelyo ni Juan, hanapin mo ang idol siyang tunay na nagtuturo ng biyaya, at tandaan mo, ang naumpisahan ng Diyos sa iyo ay kanyang tatapusin, hindi kanya iiwan sa kalagitnaan. Sa kordero na pinatay, may awiting inihanda ang langit para sa iyo, at ang iyong pangalan ay nakasulat na roon, hindi sa tinta ng iyong pagsisikap, kundi sa dugo ng kanyang katapatan. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.